So, kumusta mga kapwa ko maghahalaman? Nandito tayo ngayon dito sa Quezon Province, dito sa ating mini farm. So, sa ngayon, kumbaga, ang pupukusan natin ngayon ay ang pagtatanim ng orange. Kumbaga, complete guide ng pagtatanim ng orange mula sa buto. So, ipapakita ko sa inyo lahat ng mga ginawa ko kung paano ako nakapagpasibol ng orange tsaka ng ah, kung saan ako itinanim. So, yun. So, ipapaliwanag natin step by step yung ating gagawin para, kumbaga, magsilbing guide din sa mga gusto ring matuto. So, pasensya na kayo sa kulay ko. Medyo hati lang, kitang-kita. Medyo mainit kasi doon sa site na pinagtatrabuhan ko, kaya ganito yung nangyari. So, huwag nyo lang pansinin. So, simulan na natin yung ating pagpupunla. A few moments later. So yun mga ka-farmer, para sa ating mga kakailanganin, unang-una kailangan natin itong container na paglalagyan natin ng ating mga buto. So gagamit din tayo dito ng tissue paper. Kunti lang na tissue ang kailangan natin. Tapos kailangan natin siyempre yung ating pinaka-source, yung orange. So itong orange na to yung kukuhanan natin ng buto. Kumbaga yung buto nito hindi na kailangan patuyuin. Kumbaga pag nakuha natin dito sa loob, pwedeng rekta na itanim natin. So kailangan lang natin itong buksan para makuha natin yung mga buto. So subok ko na to, kaya tiwala ako na talagang gagana ito kasi proven ko na. So ito, yan, yung ating bunga, kukunin lang natin yung mga buto nito. So medyo madami ito kasi at least bawat isang bunga nito ay bawat isang, kumbaga, yung isang piraso ng orange natin meron tataglay ng mga isa o dalawang buto. So medyo madami itong makukuha natin dito, kaya tama-tama dito para sa ating tab. So yung makukuha nating laman pwede nang kainin. So yun mga ka-farmer, nakain na natin yung orange natin, nakuha naman natin yung mga buto. So ito yung mga buto na nakuha natin. So yan, baka lang mataktak kaya hindi ko masyadong nilalapit. So meron ditong mga malalaki at maliliit na buto. So pipiliin na lang natin yung mga malalaking buto kasi yun yung sigurado natin na mga quality na buto. So ang kailangan natin gawin dun sa ating tab, so lalagyan natin to ng tissue paper. Kumbaga patungan lang natin sa loob. Pagkatapos dito natin din ilalagay yung ating buto. So pipiliin na lang natin yung buto natin na ilalagay para, kumbaga, pag kasi sumibol to napakadami. So maganda na yung malulusog na buto na lang ang kunin natin para siguradong maganda yung quality ng magiging seedlings natin. So kailangan lang natin ilagay siya ng medyo may space bawat isa. Kumbaga pag tinaktak natin, kung maaari wag dikit-dikit kasi mahihirapan yung ugat na lang mag-spread kapag dikit-dikit sila. So hindi sila makakalaki ng ayos. So kunti lang naman itong nakuha natin buto dito sa ating siguro may mga 15 lang ito. So yun, nakakuha na natin mga ka-farmer. Kung makikita nyo, yan, hindi ko sila masyadong pinagdikit-dikit kasi para may flow pa rin yung hangin sa loob, tsaka hindi mahirapan na makalabas yung kanilang ugat. So susunod natin na gagawin, nailagay na natin yung buto dito sa ating container na may tissue. Papatungan natin siya ng isa pang tissue ngayon. Kumbaga tatabunan lang ulit natin. So pagkatapos nun, para kumbaga mag-trigger yung paglabas ng ugat ng buto, so kailangan natin ng tubig. So paglalagay ng tubig, konting-konti lang, kumbaga mabasa lang yung tissue. So naglagay lang ako sa kamay
Tapos patutuluan na lang natin. Pwede rin naman kayong gumamit ng mga pang-spray kung kailangan. So sa akin ano lang, wala naman akong pang-spray dito. So kamay na lang. So kailangan lang natin ay mabasa lang yung ating mga buto. So yan, makikita nyo. Basa na yung tissue natin. Yun yung magsisilbing pandilig dun sa ating mga buto para mag-trigger yung kanyang pagsibol. So ang kailangan lang natin gawin ay takpan na ito. Hindi na kailangan butasan, hindi na kailangan ng pasingawan, kahit ano. So basta ang mahalaga, may moist dun sa loob kasi yun yung magpapasibol sa ating mga buto. So ilalagay lang natin to sa madilim tsaka sa warm na lugar. So sa aking kaso, doon ko nilalagay sa aking kwarto. So para makita niyo yung sample, so ito, nakapagpasibol na ako. Ito yung ipinula ko nung nakaraan, doon sa last video natin. So pakita ko sa inyo yung naging resulta. So yan, makikita nyo. So sumibol na sila, nagkaugat na, yung iba nagdadahon na. So ngayon, ipapakita ko naman yung kung paano natin ililipat itong ating mga buto. Kumbaga, yung mga sumibol na. So kailangan lang natin tanggalin yung tissue sa ibabaw para kumbaga ma-expose na yung ating mga buto. So dahil nga sa nag-germinate na sila, lumabas na yung mga dahon. So ibig sabihin, mangangailangan na ito ng araw. So kailangan na nating ilipat dun sa mga taniman natin. So gagamit lang muna tayo ng ganito, ng yung bag na taniman natin. So ipapakita ko sa inyo yung mga gagamitin natin na kung paano i-set up yung itong pagtataniman, yung lupa na gagamitin natin, tsaka kung paano natin kumbaga gagawing healthy yung ating lupa. So samahan nyo. So ito mga ka-farmer, ito yung gagamitin natin na taniman. So ito, ordinaryong lupa lang ito na nahukay natin dyan. Kumbaga medyo mataba yan kasi nasa ilalim ng lupa. Tapos hahaluan natin itong chicken manure. So ngayon, kailangan natin itong bag na ito na pagtataniman. So ang unang-una nating lalagyan, kumbaga huwag nating ilalagay na direkta agad na lupa. So kung gumamit tayo ng mga ganito, ng mga sanga, maliliit na sanga, para mailagay muna natin sa pinakailalim. Kumbaga siya yung magsisilbing daanan ng hangin sa ilalim para hindi kumbaga mag-circulate yung hangin sa ilalim. So ilalagay lang natin to dito sa pinakailalim nitong bag natin kasi ang bag natin meron yung mga butas sa ilalim. So diyan napasok yung hangin para kumbaga nakakahinga yung ating ugat kasi mas mabilis lumaki ang halaman kapag ang ugat nila ay merong nakukuhang hangin. So yan, pagka nailagay na natin yung ating mga sanga, hindi lang masyadong kita, yun sa loob, pwede na natin siyang lagyan ng lupa. Pero bago natin gawin yun, yung pinagbalatan ng orange natin, pwede na natin ilagay ito. So ginagawa ko nitong matagal na, kaya subok ko na rin itong anong to. So para hindi rin masayang kasi madidecompose din yan doon sa ilalim. Tapos lalagyan natin to ng lupa. Maganda na durugin natin. Kumbaga para maganda yung magiging paglaki ng ugat ng ating mga halaman. So kunti lang muna ng lupa ilalagay natin. Pagkatapos nun, hahaluan na natin ng chicken manure. Kumbaga layer yung gagawin natin para talagang ma-absorb nung halaman natin yung ating nilagay ng mga pataba. So maliit pa naman yung ugat ng ating orange, kaya kumbaga may panahon pa para ma-decompose tong mga nasa loob ng ating lalagyan. So ayun, pagkalagay ng ating chicken manure, so tinatansya ko na lang yung paglalagay. So kung mahalaga, nalagyan. So yun, papatungan ulit natin ng lupa para kumbaga doon na uli natin itatanim yung ating buto. So yan, halos mapuno-puno na. So wag na lang natin kapunuin kasi para kapag yung orange natin medyo tumaas-taas, meron pa tayong space na paglalagyan para kumbaga malagyan yung kanyang pinaka-stem. So yan, tapos
Tapos na nating lagyan to. So, ang kailangan lang nating gawin dito ay sa akin, binabasa ko muna ng konti para kumbaga medyo kumumpak muna yung lupa, makasipsip muna ng tubig bago natin ilagay yung ating buto. Kasi kapag nilagay na agad natin yung ating buto dyan sa lupa, kapag dinilagyan natin, bababa pa yan. So possible mawala sa position yung ating tanim. So yan. So nailagay na natin. So kailangan lang natin butasan ito para mailagay natin yung ating buto. So para dun sa buto ng orange natin, ito. So yan. Pipili tayo ng medyo malaki-laki na. So ang nakuha ko ay ito siguro. Kasi mukhang talagang kailangan na nitong mag-emerge kasi yan, lumabas na yung kanyang pinakadahon. So susuksok lang natin. So medyo mahaba na yung ugat, kaya medyo mahaba din dapat yung gawin nating butas para kumbaga hindi siya maputol. Mahalaga na ilagay natin sa tamang pwesto yung ating halaman, kumbaga hangga't maaari kung ano yung pwesto niya na patayo yung puno. So ganoon din dapat yung paglalagay natin dito sa ating lupa. So yan. So yun. So yun mga ka-farmer, medyo madilim nga lang. Pero ito yung ating pinaka orange. Makikita nyo. So itutupi lang natin tong mga nasa paligid niya para kumbaga masikatan siya ng ayos ng araw. So yun. Dito muna siya sa maliit na lalagyan para kumbaga pagka sumuloy na siya, lumaki na yung kanyang ugat, tsaka natin siya ililipat doon sa ibang mga paso. So mahalaga lang muna mailipat natin agad itong mga buto natin na pinasibol kasi baka mamatay kapag napabayaan. So yun mga ka-farmer, ulitin natin to para sa iba namang mga buto kasi medyo madami pa. So kaya kailangan din tayo ng maraming ganitong bag. So pagkatapos nito, mamayang hapon natin siya ilalagay dun sa ating farm kasi pag tanghali ay masiguradong mamamatay lang ito sa sobrang init. So yun, kumbaga i-prepare lang muna natin sila lahat para mailipat natin mamayang hapon. So yun mga ka-farmer, ito pa lang ating punla. Nalimutan kong bagitin kanina, itong pinakaibabaw niya, nilagyan ko ng kokopit. Kumbaga yung paikot na yan. Ang kokopit, yung giniling na bunot ng nyog. So magaling kasi siyang mag-lock ng moisture. Kumbaga pag dinilagyan natin, hindi agad nag-evaporate yung tubig natin. Tsaka kumbaga pag dinilagyan natin siya, hindi nahuhukay yung lupa. Kumbaga kasi magandang pagtaniman to. Ito kasi din yung ginagamit ko na taniman ko ng aking mga lettuce doon sa aking greenhouse. So maganda rin to sa ating orange para kumbaga kontrolado natin yung moisture nung tanim natin. So kapag nakapagtanim na tayo dito, so ito yung galing dun sa naipunla ko na. Ito'y cutting. Orange din ito. Yung kasing napasibol ko rin na orange na medyo malaki na ay pinaugat ko yung sanga. So kinuha ko yung nung umugat na, pinutol ko na doon, kinuha ko yung cuttings tapos tinanim ko na dito. So yung paglilipat nito nandun sa isa kong video, kumbaga doon sa naunang video natin. So ipapakita ko sa inyo yung pinagkunan ko nito. Kumbaga yung napasibol ko rin na orange galing doon sa buto. So samahan niyo ako. So ito mga ka-farmer, ito yung ating orange na napasibol na, medyo malaki na ito. Matagal na ito, kumbaga naputol lang. So itong parting to, yung cutting na ito, dito ko kinuha yung pinakita ko kanina. Kasi nga, so sumuloy na siya ng bago. Makikita nyo yan, bagong suloy na itong dahon na ito. So makikita natin na talagang lumalaki pa siya. So kailangan natin palitan tong ating paso. So maaaring ilagay natin to sa mas malaking lalagyan kung drum man, o itatanim na natin sa lupa. Pero mas prepare ko na itanim sa siguro sa drum kasi pwede nating ilipat-lipat. So yun mga ka-farmer, para sa mga gustong magtanim din, so yun yung ating complete guide ng kung paano magpatubo ng orange.
Charmaine, kung paano magpatubo ng ganun mula sa buto. So, kumbaga mula talaga sa bunga. Kumbaga yung bungang orange, kukuha na natin yung buto tapos tatanim natin. So, ito yung naging resulta nung ating pagtatanim. So, titignan natin kung gaano katagal bago ito bubunga. So, hopefully bumunga ito kasi kasama naman siya sa family ng mga citrus, kumbaga ng mga kalamansi. So possible naman nalalaki din siya dito sa atin kasi marami na rin ako nakikitang mga farm na nakapagpabunga na ng ganito. So itutuloy-tuloy lang natin yung ating ginagawa na ganito. Sinubukan na rin natin yung mansanas. So meron din tayong mansanas na naipunla na doon. So isa na nga lang yun kasi yung iba nun dinala ko na doon sa farm natin sa Cabinti, Laguna. So itutuloy lang natin yung ating pagtatanim dito ng orange, pagpaparami kasi marami pa tayong buto na pinasibol. So, yun. Para naman doon sa ating mini farm dito. So, wala naman masyadong pagbabago, kundi yung ang ating mga lettuce ay malalaki na. So, tsaka ko na lang ipapakita uli yun. So, ang naging focus ng ating video ngayon ay ang pagtatanim ng orange. So, yun lamang muna. So sana marami kayong natutunan. So maraming salamat sa inyong panonood. Naway pagpalain tayong lahat.